Okay, good evening. Magbablog ako dahil may tumawag sa akin. Na sinasabi, dapat daw mag-neutral ako. Kailan ba ako hindi naging neutral? Sa bawat vlog ko doon, puro neutral ang akin. Now, kung tinitira ko ang Marcos administration, that is normal. That is a freedom of expression. Sinabi ko pa naman noon na I'm still neutral. Titirahin ko ang mali gawain ng gobyerno. Panahon ni Duterte, tinitira ko rin eh. Sabi ko nga noon, ng mga ibang vlog ko, saludo ako sa pamumuno ni Duterte. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya, hindi niya nakaya ang korupsyon. Kasi number one, galit ako sa korap eh. Diba? Galit ako sa korap. Kaya tinitira ko administrasyon ng Marcos dahil number one sa korupsyon. Nakikita naman natin eh. Nararamdaman natin. Napupulsuhan natin. Na kung ebidensya ang hinahanap nyo, hindi na tayo freedom of expression. Yun ang nararamdaman ko eh. Yun ba ay kalaban ng gobyerno? Di dapat sana ginawa na lang natin martial yung ating gobyerno or yung style communist. Ganun lang gawin natin. Communist country tayo para hindi na ako magdadaldal dito. Yung naramdaman ko, ititiklop ko lang yung bibig ko. Freedom tayo. Demokrasya tayo. Freedom of expression. Di magsasalita ako. Di ba? Mga kababayang Pilipino. Kayong mga naatasan ng mga intelligence personnel, sana maging neutral rin kayo. Kung ang utos ay mali, huwag niyong sundin. Baka sir, kami ay papapatay. Duwag pala kayo. Wala kay prinsipyo. Di ba? I'm sorry, pero pinapaliwanag ko lang ito para sa lahat ng Pilipino. Para sa lahat ng Pilipino na dapat tayo maging mapagmatyag, mag-obserba, magsalita, para hindi magiging kurap ang Pilipino, para hindi magiging inutil ang ating gobyerno. Now, kung ayaw nila, i-declare na lang yung martial law or gawin na lang tayo komunista. Noong pa man simula ko, neutral ako. Nasabi ko na rin yan sa advisor namin, yung instructor ni President Bongbong Marcos, nung tingin si Bongbong Marcos. Sir, sabi ko, pasensya na lang sir, sabi ko, neutral ako, but anumang mali ng gobyerno, ay magsasalita ako. Nung nilapitan mo ako, nilapitan nyo ako sir, natulungan natin si Pangulong Marcos, wala akong dalawang salita. Umuo kagad ako. Sige sir, itanong natin sa ating mga membro, mga kasama. Pumayag naman sila. Kaya nga sabi ko, umabot tayo ng 6 million. Sila mismo ang kumalas na na sinasabi na budol sila. Pero after a year, nakisabay na rin ako sa budol. Pero yung less than 1 year, hindi pa ako nakisabay sa budol. Pero I'm still neutral for the good of the Filipino people, for the good of our country. Kailangan magsalita tayo. Hindi pwedeng manahimik tayo. Nagsundalo tayo. Nagsundalo ako para pagserbisyo ng bayan. Hindi alintan ang kamatayan para lang makapagserbisyo sa bayan. Ngayon, tatakutin nyo ako. Bakit nyo ako tatakutin? Ang takutin nyo lang yung mga duwag.
Mga, ang tawag nito, mga tuta. Yun ang takutin nyo kasi mga tuta, sunod-sunuran sa mali. Makonsensya rin kayo. Pero tandaan nyo, pag nabuhay ako sa gagawin nyo, isasama ko ang inyong pamilya. Magsamahan tayo. Ha? Pero bago kong gawin yun, itago ko muna ang pamilya ko. Pero hindi dapat yung isama ang pamilya ko. Pero yung pagtatraidor, pwede kong gawin yan. Kasi traidor nga kayo eh. Sumusunod kayo sa maling utos. Okay lang yung hitman. Kasi pera lang habol nun eh. Pero yung nasa gobyerno na inuutusan, at ang nag-utos, pera ng taong bayan ang ginamit. Nasabi ko na yan. Nasabi ko na yan sa aming advisor na instructor ni Pangulong Marcos. Na sir, ako, magsasalita ko, ayon sa akin naramdaman. Pero I'm still neutral. Na hindi ko nakalimutan yung pagtulong ko sa kanya bilang isang naging Pangulo. Pero sana naman kayo, magkaroon naman kayo ng utang na loob. Ang aking pinagdadaldal dito yung mali. Now, natakot kayo sa pag-organize ko ng guerrilla forces, pag-organize namin ni Commander Dado? Natakot kayo? Bakit kayo matakot? Inuulit-ulit namin ni Commander Dado, kahit hindi kami nag-uusap ng personal lagi, nababasa na namin ang aming bito, ang aming mga, anong tawag nito? Parehas ang aming bituka. Parehas ang aming damdamin para sa bayan. Nababasa niya, kaming parehas, pinag-aralan namin sarili namin parehas. At naramdaman ni Commander Dado na ganun rin ang naramdaman niya, katulad ko rin. Na neutral. Politika is politika. Pampagulo sa bansa yan. Tayo mga followers, huwag tayo sunod ng sunod. Ang tingnan natin, ang tama para sa bayan. Kaya hindi nga tumitino ang ating bayan eh. Dahil sa politician at dahil sa mga followers. Kahit mali na, banat pa rin tayo ng banat. Suporta pa rin tayo ng suporta. Sino ang mahal niyo? Yung politician, yung bayan. Hindi titino ang ating bayan kung ganyan ang mga mentality natin. Nang pangunahing nating intention, tulungan ang mga korap na sa gobyerno, tulungan ang inyong mga idolo kahit mali. Pero salamat rin. Nagpapasalamat ako sa mga nagpapaalala sa akin. Pero hindi madala ako sa takot, tandaan nyo yan. Dahil ang aking ginagawa ay para sa bayan, hindi pang sarili. Hindi pang sarili ang aking intensyon. Ha? Kung sino man nag-iisip ng pansarili, hindi ko hinangad yan. Hinangad ko para sa bayan. Tulungan natin ang bayan. Huwag tayong mainggit. Yung ikainggit natin, dapat ipursige natin na maging maganda ang ating bayan. May marami akong kalaban na mga loyalist ni Marcos. Bakit ako hindi Marcos loyalist? Ang sinasabi ko lang mali. Kayo, kahit mali, nandiyan pa rin kayo. Hindi ibig ko sabihin, tumiwalag kayo. Pero hindi dapat kayo bumabati ko sa tama.
bayan ko, magising tayo. Kababayan ko, magising tayo sa katotohanan. Kailan natin gawin? Mamamatay lang tayo na wala tayong nagawa sa bayan. Yung hindi ko kayang tanggapin. Namatay ako. Sarili ko lang inintindi ko. Parang naramdaman ko lang kwenta akong tao. Kung namatay ako sa sarili ko lang na wala akong nagawa sa bayan, parang hindi ko kayang, kung pwede nga lang ako mabuhay, sandali lang, mabigyan mo Panginoon ako ng mayroon pang pagkakataon ng buhay para ako makapagserbisyo sa bayan. Pero sabi ko nga, 14 anyos ako nagsimula magserbisyo sa bayan hanggang ngayon. I'm now 64. 44. What time? 14 years old. Ilang years na yun? Ha? 54 years. What I mean? 50 years. 50 years ako nagserbisyo sa bayan. Natuloy-tuloy mula 14 anyos. At ngayon, malawak ang aking kaisipan, malawak ang pag-uunawa at pagmamahal ko sa bayan, kaya gumagalas at kumikilos ako ngayon. Dahil hindi ko gustong nakikita ngayon sa bayan natin. Mga ipokrito, ang mga nasa gobyerno. Pero salamat ako na nasa gobyerno na nakikita ko na minamahal nila ang bayan, hindi ang pera, hindi ang posisyon. At alam ninyo yan at kilala nyo. Okay, yung pinoform namin ni Baron 83, Commander Nado, ay para sa bayan. Guerrilla forces. Now, kung kinakatakutan yung guerrilla forces, i-connect nyo kami sa EFP. Hindi kami ang makipag-connect. Kasi pag kami ang nakipag-connect sa EFP, baka pagdudahan nyo kami. Nakasabwat namin yung EFP sa ginagawa namin. So, mas mahirap yun. Dahil sa kagaguhan o kabayanihan namin, madadamay ang mga nasa active. Kaya ayaw namin dumikit. Itong guerrilla forces, hindi kami sa Reserve Command lalapit. Because Reserve Command is only focused to the reserve unit for the conventional warfare for the reservists. Hindi kami makisawsa doon kasi conventional sila eh. Ano ba pakinaiba ng conventional at saka unconventional? Unconventional, sila yung makipaggera kung saan man lugar sa sulok ng Pilipinas. Yung nasa libro, kung ano man mga kagagawin dyan. Pero unconventional, wala sa libro, kung ano ang sitwasyon, yun ang gaganapin natin. Yun ang unconventional. And ang ino-organize namin, ang unconventional warfare, tayo ang magdidepensa sa kanya-kanyang mga lugar, mga barangay, village defense. Yun ang guerrilla forces, unconventional warfare. Maraming nagkagalingan yan. Hindi naintindihan yung Republic Act 77 and guerrilla forces. Magkaiba yan. Hindi pwedeng magsani puwersa yan. Kasi makipaggera sila sa conventional. Kami naman makipaggera kami sa unconventional. We will defend our family. We will defend our territory, barangay. Nationwide. Normally, nationwide. Bansa pa rin ang lalabas doon. Pinoprotekta namin ang bansa namin. Sino man nagduda sa amin, makasarili ka, natakot kayo, na baka may gagawin kami. Hindi! Para sa bayan ang gagawin namin. Kaya nga namin, ikukunin kami. Sino dapat humawak sa amin? Maliban sa Reserve Command, based on Republic Act 77, hindi kami kasali doon. Wala yan sa batas. Wala yan sa Republic Act 77. And we will not coordinate with that unit. Guerrilla kami. Village defense. So sa inyo ang armed forces na nakatutok sa guerrilla forces,
sa unconventional forces. The special forces, ito, special forces. Ito ang tunay na mission ng special forces. And yet, the special forces fighting as infantry, not for the special forces. Mission. Yung katulad ng nangyari sa amin sa Open Makina, nung napasali ako 13 years ako doon, sumali ako ng training. Yun ang trabaho ng Special Forces, to defend our territory, to defend our municipality, to defend our barangay. That is the concept, that is the mission of the Special Forces. I-connect nyo kami doon, ayaw namin lumapit kasi baka pagdudaan nyo yung Special Forces. Para makontrol nyo kami. Para alam nyo ang purpose namin, ang objective namin. Kasi we are preparing in time of war. Kasi napipintong na nga, sabi na kay Commander Dado, anong sinasabi nyo? I-imbid tayo ng China. Na-imbid na tayo. Ang wala pa lang is military. What I mean, military activities. But Chinese activities within our country, ginagawa na nila. Marami na tayong video na pinadala sa akin. Hindi ko alam kung training yan ng military or syndicate. Ini-evaluate pa namin. Ha? Lalo na yan sa Cavite. All over in the country, mayroon na yan. Alam na ng intelligence yan. Hindi ko lang alam bakit hindi lang binubulga. O bakit hindi na alarma ang armed forces, ang ating gobyerno, hindi na alarma. Bakit? Hintayin na lang na surrender na lang tayo, ganon? Hindi pa nga kumikilos eh. Orderan nyo Special Forces. Okay, all Special Forces unit withdraw for infantry mission and perform the mission of the Special Forces. Ganon. Para pick upin na lang nila kami, organize na kami. Ano pa problema ng isip? Training na lang. Organization and mobilization, nandyan na kami. Training, hindi namin kaya. Why? Kailangan namin logistic, firearms, and normally kahit pa paano budget. Di ba? That is the very objective ng Special Forces. That is their objective. To train the guerrilla, to train the community, and to prepare for war, to defend in their barangay. Paulit-ulit ako sinasabi. Para maintindihan lang natin lahat. Pero panawagan ako, salamat sa lahat ng mga Pilipino na mayroong malasakit sa bayan, nagboboluntaryo, nagmamalakasakit sa ating bayan. Huwag na nating hintayin. Itong ginagawa lang natin, preparasyon lang ito para anytime, pag click namin, prepare alert, we will proceed to your respective areas, firearms and logistic and maybe financial, kung may bibigay ang armed forces, what I mean, ang national government. Pero mayroong ginagawa ang ating Commander Dado. Nagpa-planning kami for financial. Paano makapag-connect ng aming suporta financial and logistic. Ang daming firearms dyan sa Ipilagcom na mga luma, mga surrender, mga captured. Pwede pang gamitin yan para sa guerrilla. Aming baril nga, itak eh. Ha? Itak lang yung amin. In time of war, kung walang baril. Ang baril namin manggagaling sa Chinese. Ganun ang gagawin namin. We are now preparing. Okay, sa mga gustong sumali, huwag naman paulit-ulit kayo na ko na. Sir, paano sumali? Sir, gusto ko sumali. Nako, paulit-ulit naman tayo. Maawa naman kayo sa akin. Paulit-ulit na rin ako nagbablog eh. Sundan niyo yung mga vlog ko dyan, nandyan na lahat yan. Yung mga tanong nyo, nandyan na rin. Maghirap lang kayo, mag-research lang kayo. Sa aking vlog, sa vlog ni Commander Dado, sa ating TV,
Filipino Guerrilla Forces TV. Mayroon tayo doon. I-search niyo lang yan. Pero kulang pa information doon sa ating TV. Kunin nyo lang sa akin yung karamihan doon. Tingnan yung vlog ko. Makabayan in Informative Channel. Makabayan in Informative Channel. Andyan lahat. Okay, so much for that. Humahaba, ano? So, salamat sa mga nagmamalasakit para sa bayan. Tandaan nyo, mga nagmomonitor sa akin at mga nagpaplano sa akin, tandaan nyo, ang ginagawa ko ay para sa bayan. Hindi ko pansarili. Gusto ko kasing mamatay na may nagawa ako sa bayan. Ayaw kong mamatay sa sakit na walang ginagawa sa bayan. Sabi ko nga, mula ako edad 14 anyos, as guerrilla. I consider myself guerrilla because ang nag-train sa akin is Special Forces. At yung 13 anyos na yan, nagamit ko yan sa Sindalosita. Nung nilalabanan namin ang mga NPA sa loob ng Sindalosita dahil ang NPA nakamerge sa civilian. Ginamit ko yung mga bata ng sekreto na hindi nyo alam kasi violation yun. Pero ang pinapagawa ko lang naman sa kanila, itago nila ako. Kasi ako lang nag-isa from barangay to another barangay, barangay to another barangay. Dahil ako lang ang nagbibigay ng instruction. Kasama ko nga pala si Ka Omar de la Cruz. Kasama ko siya. Pero magkahiwalay kami. Pag lumipat ako sa isang barangay, nag-iisa lang ako with 45. So ang ginagawa ko, isinaki ko lang na may mga bata Sabi, hindi ako gano'n napapansin. Nakakalipat ako sa ibang barangay. Dahil alam ko maraming kalaban. Hindi naman yung NPA makakalaban ko doon. Dahil ayaw naman nila magpa-recognize. Yung mga hardcore communist. So okay, so much for that. Yun lang akin. Kasi nag-high blood ako na maraming nagpaalala sa akin. Dalawa tumawag sa akin At nagpa-info. Yung info niya, alam kung saan nanggagaling. Pero salamat sa information ninyo. Although alam ko na yan. Basta pag yung aking bibig nagdaldal, sigurado mag-ingat na ako sa lakad ko. Yung iba nga Sir, pa-isi-isi ka lang ganyan. Pa-isi-isi nga ako, pero yung mata ko malikot. At saka bawat tao, pinapakiramdaman ko. Pero ang lugar na pinaposisyon ko, hindi sila pwede magtagal sa bahay. Kasi, pag nagtambay sila ng 10 minutes doon, na wala naman silang ginagawa, pagdudahan na sila. Nakapaligid na sa akin yung intelligence ko Barangay Intelligence Net. Pag nagtagal sila ng 10 minutes sa isang lugar, na wala namang ginagawa at hindi kilala, sigurado na yun. Isa lang daanan ko Pero marami naman nakatanim. Siguro, maaari makuha nila ako sa labas, pero hindi dito. Unless kung ransak nila yung bahay ko. Pero siguro, 30 minutes sila bago makapasok. So, nakatawag na ako nun. Siyempre, yung katabi ko, pulis. Wala naman alam sila sa mission. Basta putukan, mag-respond sila. Hindi naman pulis yung magre-read sa akin. So, talaga tutulong sila sa akin. Ngayon, kung pulis yung nag-read sa akin, ay sigurado, hindi sila tulong kasi kapwa pulis Sabi sabihin, mga tarantado pala yung pinapasok na bahay. Di ba? So, ang lulusob sa akin, naka-plain clothes, naka-civilian. So, aatak talaga. Magre-reinforce sigurado ang kapulisan. Okay, so much for that. Nagpakuan lang ako na sinasabi ko noong pa man, neutral ako para sa bayan. Ngayon, ikaw administration, gusto mo ng kasangga na anti-corruption, gusto mong kasangga na mga incompetent sa gobyerno, ako yun, kami yun ni Commander Dado. Kami ang kunin ninyo sa sa corruption at sa mga inutil lang sa gobyerno, kami yun. Pero never kaming papasok sa gobyerno. Or papasok kami sa gobyerno pero hindi namin hinangad yung pera at saka posisyon. Ang hinangad namin, paano namin malinis ang gobyerno.
Hindi kami naghangat para makaposisyon, hindi namin hinangad magkapera. Yan kami ni Baron 83, Commander Dado, and Commander Bukay. Salamat. Good evening. God bless.